Mga kabayan, nakakabulabog ang ingay ngayon sa social media at sa mga balita. Bakit? Dahil ang ating Senate President na si Tito Soto, tila nag-level up na hindi na lang host, hindi na lang politiko, parang gusto na ring maging Chief Justice. Binabatikos ni Soto ang desisyon ng Supreme Court, ang pinakamataas na hukuman sa ating bansa. At hindi lang basta puna ha, talagang may kasamang pangmaliit sa logic ng ating mga justices. Pero bago tayo madala sa emosyon niya, itanong muna natin ang pinaka-importanting tanong. Attorney ka ba, Tito Sen? Nakapasa ka ba sa bar? Nakatuntong ka ba sa law school kahit isang SEM? Kasi, ang lakas ng loob mong itama ang mga taong ang buong buhay ay iginugol sa pag-aaral ng batas. Himayin natin ang mga sinabi niya. Karaniwan sa mga hirit ni Soto, ginagamitan niya ng legislative intent. Sasabihin niya, hindi iyan ang intensyon namin nung ginawa namin ang batas na yan. Tito Sen, basic rule sa statutory construction, ang tawag sa pag-intindihin ng batas. Kapag ang batas ay malinaw, hindi na kailangan ang intent mo. At sino ang may huling salita kung ano ang ibig sabihin ng batas? Hindi ang Senado, kundi ang Supreme Court sa ilalim ng Article 7, Section 1 ng 1987 Constitution. Ang problema kasi rito, feeling ni Soto, dahil naging Senate President siya na ang may-ari ng interpretasyon. Nakakalimutan niya na ang legislative branch ay tagagawa lang ng batas. Pagtapos na ang pagpasa, pagpirmado na, out na kayo. Ang judiciary na ang bahalang magpaliwanag niyan sa taumbayan. Huwag mong gawing eat bulaga segment ang jurisprudence. Pag-usapan natin ang expertise. Sa Pilipinas, napakahirap maging abogado. 4 na taon sa pre-law, 4 na taon sa proper law, tapos dadaan ka sa butas ng karayom na bar exams. Pagkatapos niyan, kailangan mong maging judge bago ka maging justice. Dekada ng karanasan ang baon ng mga taong kinokontra mo. Tapos, heto ka, base sa common sense mo lang kamakadip bawang bita panat sa sono. Mo lang, o sa tagal mo sa politika, sasabihin mong mali sila? Ito ang maling kultura sa Pilipinas yung anti-intellectualism. Yung akala ng mga sikat, mas magaling pa sila sa mga eksperto. Nakakahiya sa mga bar top-notchers natin. Isipin nyo, parang nag-opera ang isang surgeon, tapos yung janitor sa labas. Nagsabing, mali. Yang hiwa mo. Ganun ang dating ni Soto ngayon. Nakakatawa na nakakaawa. Balikan natin ang separation of powers at ang check and balance. Bakit ba maingay si Soto? Kasi feeling niya ay nilampasan ang kapangyarihan ng Senado. Pero tandaan natin, ang Supreme Court ay may tinatawag na judicial review. Sila ang referee. Kapag ang ginawa ng Senado o ng Executive ay labag sa konstitusyon, may karapatan at tungkulin ng Korte na ideklarang unconstitutional yan. Hindi porket intent nyo ay mabuti, legal na yan. Ang daming batas na well-intentioned, pero defective ang pagkasulat. Sino ang sisisihin? Ang mga justices ba na nagbabasa lang ng kung ano ang nakasulat? O ang mga mambabatas na tulad nyo na baka hindi nyo binasa ng maayos ang ipinasaan nyo? Imbes na atakihin ang korte, bakit hindi nyo ayusin ang pag-draft ng mga batas nyo para hindi kayo naki-question? Ang pinakadelikado rito, Tito Sen, ay yung impluwensya mo. Libo-libo ang nakikinig sa'yo. Kapag sinabi mong mali ang Supreme Court, nang walang malalim na legal na basehan, tinuturuan mo ang mga ordinaryong Pilipino na huwag nang sumunod sa batas. Ginagawa mong biro ang hustisya. Kung lahat tayo ay susunod sa logic mo na mas magaling ang mambabata sa interpretasyon kaysa sa mga justices, di buwagin na natin ang korte. Gawin na nating variety show, ang bansa kung saan ang pinakasikat ang laging tama. Gising, mga kabayan! Huwag tayong magpadala sa emosyon ng isang politiko na ayaw lang matalo ang kanyang ego. Bilang pagtatapos, hamon ito para kay Soto.
Kung talagang kampante ka na mali ang Supreme Court, huwag kang dumaan sa media. Huwag kang dumaan sa Facebook o sa mga interview na puro kuda lang. Mag-file ka ng motion o kaya naman, mag-aral ka ng law at ikaw mismo ang humarap sa kanila sa en banc session. Tingnan natin kung uubray yang intention mo sa harap ng mga batikang maestrado. Sa mga viewers natin, tandaan, ang batas ay para sa lahat. Pero ang interpretasyon nito ay para sa mga eksperto. Huwag tayong papayag na ang ingay ng isang tao ay manaig sa boses ng katarungan. Respeto sa korte, respeto sa saligang batas. Kayo, sa tingin nyo ba ay may punto si Soto o sadyang nagmamarunong lang siya? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. I-share ang video na ito para malaman ng mamit ng iba ang katotohanan. At syempre, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para sa mas matatapang na diskusyon. Hanggang sa muli, ito ang inyong boses ng katotohanan,